Ano ang impeachment? Yan ang ating pag-uusapan ngayong araw dito lang sa RCJ4 TV. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay mag-subscribe ka na para isa ka na kaagad sa mga unang makakapanood sa tuwing may bago akong upload. So hindi na natin ito patatagalin pa at umpisahan na natin. Okay, let's start! Magandang araw sa inyong lahat mga ma'am at sir. Today we are going to talk about impeachment. So ano nga ba itong impeachment? Ang impeachment ay ang proseso ng pag-alis sa puwesto ng isang opisyal ng gobyerno dahil sa mga impeachable offense tulad ng paglabag sa konstitusyon, pagtataksil, mga suhol, korupsyon, and something like that. Anyways, paano nga ba ginagawa ang impeachment sa Pilipinas? Ang impeachment sa Pilipinas ay isang proseso na nakasaad sa 1987 Philippines Constitution kung saan maaaring alisin sa pwesto ang mga opisyal ng gobyerno na may mga impeachable offense. Ang mga opisyal na maaaring kasuhan ng impeachment ay ang presidente, vice president, ang mga members of Supreme Court, mga member ng mga Constitutional Commission, at ang ombudsman. Anyways, ang proseso ng impeachment ay nagsisimula sa House of Representatives, kung saan ang isang impeachment complaint ay maaaring ihain ng isang member ng Kongreso o ng isang grupo ng mga mamamayan, at ang complaint ay pag-aaralan ng Justice Committee House of Representatives pagkatapos ay pagbobotohan kung dapat ba itong dinggin o hindi. At kung sakaling ang complaint ay maaprobahan, ang opisyal na inirereklamo ay ihaharap sa Senado para sa isang paglilitis. Ngayon, ano naman ang mga dahilan kung bakit posibleng ma-impeach ang isang opisyal ng gobyerno? Number 1. Culpable violation of the Constitution, ang paglabag sa konstitusyon ng Pilipinas na may intensyon at mali siya. Number 2. Treason, ang pagtataksil sa bansa tulad ng pag-aalsa laban sa gobyerno o pagtulong sa mga kaaway ng bansa. Number 3. Bribery, ang pagbibigay o pagtanggap ng regalo o anumang bagay na may halaga upang maapektuhan ang mga desisyon ng isang opisyal. Number 4. Graft and corruption, ang mga gawaing labag sa batas na naglalayon na makakuha ng pera o anumang uri ng kapakinabangan. Number 5. Other high crimes, ang mga gawaing labag sa batas na may malubhang epekto sa bansa o sa mga mamamayan. Number 6. Betrayal of public trust, ang mga gawaing labag sa tiwala ng publiko tulad ng pag-aabuso sa kapangyarihan o pagtataksil sa mga responsibilidad and something like that. Pero paano naman kung hindi napatunayan ang mga binibintang sa isang tao na pinapa-impeach? Kung hindi mapatunayan ang mga bintang sa taong pinapa-impeach, ang proseso ng impeachment ay maaaring hindi magtuloy sa ilalim ng konstitusyon ng Pilipinas. Anyways, kagaya nga ng sinabi natin kanina, ang impeachment ay isang proseso na naglalayon na alisin sa pwesto ang mga opisyal ng gobyerno na may mga impeachable offense. Kung ang mga bintang ay hindi mapatunayan, ang mga sumusunod ay maaaring mangyari. Una, ang impeachment complaint ay maaaring ma-dismissed. Kung ang mga bintang ay hindi mapatunayan, ang impeachment complaint ay maaaring mauwi lang sa wala. Pangalawa, ang isang opisyal ay hindi maaalis sa pwesto. Kung ang mga bintang ay hindi mapatunayan, ang opisyal ay hindi maaalis sa pwesto at maaaring magpatuloy sa kanyang tungkulin. At pangatlo, ang mga complainant ay maaaring masampahan ng kaso. Kung ang mga bintang ay hindi mapatunayan, ang mga nagreklamo o mga complainant pa ang maaaring masampahan ng kaso para sa pagpapakalat ng mga mali at mapanirang impormasyon. Anyways, mahalaga na tandaan na ang proseso ng impeachment ay isang seryosong proseso na naglalayon na panatilihin ang integridad ng gobyerno at protektahan ang interes ng publiko. At siguro ay dito na po muna natin tatapusin ang ating maiksing usapan tungkol sa impeachment at maraming salamat po sa lahat ng mga nakapanood at mga nakinig at see you on the next episode. Goodbye. Kaibigan, nagustuhan mo ba ang topic na ito? Sana ay may natutunan ka ngayong araw. At kung nagustuhan mo ang video na ito, ay maraming salamat sa iyo. At kung gusto mo pa ng mga videos na kagaya nito, ay mag-follow, like, share at subscribe ka lang dito sa aking channel at page upang patuloy kitang ma-notify sa tuwing may mga bago akong uploads.
So hanggang dito na lang mga kaibigan at mag-iingat kayo palagi. At maraming salamat ulit sa inyong lahat at God bless at hanggang sa muli.